Madam, gumising po kayo, madam. Madam? 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 Nasaan ba ako? Madam? Ito ang pribadong manor ni Ji Jawuki. Jawuki? Madam, hindi ba karakter lang iyon sa binabasa kong fantasy novel? Napunta ako sa loob ng libro at sakto pang napunta ako sa gabi ng kasal sa katawan ng isang hamak na tauhan na magwawakas ang buhay sa swimming pool. Nakikiusap ako. Huwag mo akong ipakasal sa masamang matandang iyon na walang puso, pwede ba? Jongying, wala ring magagawa si Papa. Nakuha ko ang lahat ng ito dahil sa ginawa kong pakikipagkasundo kay Jawuki. Siniisiguro niya ang aking yaman at luho kapalit ng pagpapakasal sa kanya ng panganay kong anak pagkalipas ng 25 taon. Pero hindi naman ako ang panganay nyo. Nagtaksil na kayo bago pa ako isilang. At isinilang ng kabit nyo si Jong Xuan. Ang tungkol sa pagkatao ni Xuan, wag na wag mong sasabihin sa iba. Ito ang utos ng magulang. Kakasal ka sa gusto mo o sa hindi. Sa huli, dahil sa galit at put, at sa takot na mabisto ang pagpapanggap, si Jongying ay tumalon sa swimming pool noong gabi ng kanyang kasal. Pero hindi mo rin siya masisisi na natakot siya. Dahil sa totoo lang, si Jawuki ang pinakamatinding kontrabida sa buong libro. Siya ay hindi tumatanda at hindi mawawala, higit pa sa pinakamayamang tao sa mundo, napakatalino, at mas matindi pa ang kakayahan sa pakikipaglaban. Malupit, napakayabang, at kayang tumalo ng isang buong hukbo ng mag-isa. Sino mang magtangkang manloko sa kanya, ay dapat nang maghanda para sa kanilang katapusan. Imposibleng umasa na hindi malalaman ni Jawuki na ako lang ang ipinalit sa kasal. Anong gagawin ko? Isip ka na, dali! Ay tama. Naalala ko ang sabi sa libro, may lihim na kahinaan ang malupit na pinunong ito. Iyon ay, pagkatapos siyang halikan, magkakaroon kami ng koneksyon sa damdamin, magkasama na kami sa lahat ng bagay, at pareho na ang nararamdaman naming tuwa o lungkot. Kung siya ang pinakamalakas sa mundo, ibig sabihin, ako ang magiging tanging kahinaan niya. Sabi nga nila, ang swerte ay nasa matapang kahit gaano pa kapangit ang halimaw na ito o gaano pa siya kalupit, determinado na akong halikan ang labi niya. Sir, nandito na po kayo? Ganto pala ang hitsura ng malupit na pinunong iyon. Ganyan ba talaga ang hitsura ng kontrabida? Isang napaka-importanteng impormasyon, ngunit wala man lang sinabi sa libro. Kalmahan mo lang. Kahit pagwapo siya, asama naman ang ugali niya. Hahalikan ko siya? Anong ginagawa mo? Nakita ko lang ang sarili kong asawa, at medyo na-excite lang ako. Dati-rati ay umiiyak ka at parang gusto mo pang tapusin ang lahat? Umiyak ako dahil gusto ko nang makasal. At gaya ng nakita mo kanina, nadulas lang talaga ang paa ko. Ihatid na siya sa kwarto. Mag-imbestiga ka agad kung ano ba talaga ang totoong ugali ni Binibining Jong? Opo, sir. Siya, hanapin mo ang pinakaseksing pantulog para sa akin. Sige po, ma'am. Mahal ko, napakaganda ng sinag ng buwan ngayong gabi. Pero mas maganda ka pa. Medyo nakakasuka ang sinabi ko, pero gustong-gusto ng mga lalaki ang ganito. Kapag nakasama ko na siya sa higaan, imposibleng hindi kami maghahalikan. Sinong nagsabing katapusan ko na? Malinaw na paraan ito para maging masaya ang kwento. Ano po kasi? Sabi po ni Sir. Magpahinga na po kayo ng maaga. Hindi ba siya pupunta rito para samahan ako? Hindi po talaga nasanay si Sir na may kasamang ang ganoong bagay. Ano? Natatakot din pala siyang makipaghalikan dahil doon sa bug na nagkakaramdaman kami. Kaya naman pala matagal na siyang single. Mukhang kailangan ko nang gumawa ng unang hakbang. Magkukunwari akong matatalisod mamaya, itapon ang pagkain sa katawan niya. Tapos, habang tinutulungan ko siyang punasan, bigla ko siyang hahalikan.
Habi, kain ka muna. Napakabilis. Muntik na yon. Habi, parang may pumasok na insekto sa mata ko. Pakiturot nga nito. Xiaoxia, Ma'am, okay lang po ba kayo? Sige na, tama na yan. Dapat biglaan at hindi niya inaasahan. Kapag madudulas na siya, doon ko na gagawin ang mouth to mouth. halika rito. Sa totoo lang, pwede rin naman na hindi ako lumapit. Lumapit ka rito. Ano ba talagang balak mong gawin? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto ko lang na, halikan ka. Kaso talo ako sa height. May nalalaman ka ba? Alam ko namang hindi mo ako gusto. Ang ibang bagong kasal ay palaging magkasama at malambing sa isa't isa, pero kahit kailan ay hindi mo man lang akong initian. Gusto ko lang naman na mapalapit sa iyo, pero ikaw naman ay. Ang mga lalaki talaga, madaling makuha sa ganitong paraan. Natutulog akong mag-isa sa gabi, at takot na takot talaga ako. Madali lang iyan. Madam, wag po kayong matakot. Nandito lang po ako. Sige, madam, parang po kayong hindi masyadong masaya. Xiaoxia, napakasama ng kapalaran ko. Jiao, Wuki, kung ganyan lang din pala, bakit ka pa nagpakasal? Naimbestigahan na ni Sir. Sabi nila ay mahiyain si Binibining Zhong, hindi siya ganong klase ng tao. Ganoon ba? May posibilidad ba na natatakot si Zhong Qingxiang na gamitin niyo ang anak niya laban sa kanya pero hindi rin siya makaangal sa inyo? Kaya peking babae ang ipinadala niya rito. Hindi ba't sinuri na natin ang DNA ni Zhongying dati? Opo, Sir. Kung ganoon, posible kaya na bigla na lang nagbago ang ugali ng madam? Ang hitsura ay madaling baguhin, pero ang ugali ay hinding-hindi magbabago. Mukhang hindi niyo po talaga kabisado ang mga babae. Sabi ni Xiaoxia, bago pa ikasal ang madam, lagi itong malungkot at matamlay, tila hindi rin siya gustong magpakasal. Pero noong nakita niya kayo sa personal, ayun, at todo ayos na siya sa sarili, at nagpapansin pa sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Ang madam, mahal na po niya kayo. Sir, magandang balita po ito. Dati po ay nag-aalala kayo na baka may maramdaman kayo tuwing magkasama kayo. Ngayong alam niyo na ang totoo, sabihin niyo na ito sa kanya. Sa laki ng pagmamahal niya sa inyo, kapag oras na para gawin niyo iyon, takpan niyo na lang ang bibig niyo, hindi ba? Ang sikreto tungkol sa nararamdaman ko ay direktang nakasalalay ang buhay ni Zhao Corporation, kaya hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Naintindihan ko po. Babalik siya sa bahay ng mga magulang niya bukas. Mahuhuli ako ng dating dahil may gagawin pa ako. Bantayan mo siyang mabuti. Masusunod po. Hindi man lang ako sinamahan ni Jiao Wuki sa pag-uwi ko. Sa halip ay nagpadala pa siya ng tagapagbantay. Mukhang hindi pa rin talaga siya nagtitiwala sa akin. Zhongying? May pagnanasa ka pa rin ba sa akin? Talagang pinagplanuhan mo ito. Naabangan ako sa daan na madalas kong dinadaanan para humanap ng pagkakataong mayakap ako. Hindi ba't ito ang bidang lalaki sa nobela? Si Gu Mingyu? Matalik siyang kaibigan ni Zhongying mula pagkabata at siya rin ang mataas na boss ni Zhongying sa trabaho. Pero, mula nang makita niya si Zhong Xuan na iniuwi ni Zhong Qingxiang, ay bigla siyang nagbago ng nararamdaman at nahulog ang loob kay Zhong Xuan. Walang hiyang lalaki. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Sinasabi ko sa iyo na parito ako para hanapin si Xuan. Huwag ka nang mangarap ng gising. Hindi ka karapat-dapat. Mingyu, bakit mo naman ako ginaganito? Nasasaktan talaga ang puso ko. May nararamdaman pa rin pala siya kay Gu Mingyu. Zhongying, papaalalahan kita sa huling pagkakataon, wag na wag mo akong mamahalin. Ang tanging taong mahal ko ay si Xuan. Pasensya na.
Sumpong kasi ng rinitis ko, pinunas ko muna sa manggas mo. Zhong Ying, wala ka bang pandiri? Mas nakakadiri ka kaysa sa akin. Hindi lang kita sinasadyang mabangga, pero gumagawa ka na agad ng istorya. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Ang pangalan niya ay Zhao Wuki, matangkad na matangkad siya, may 8-pack abs, napakaguwapo na parang anghel, at napakamisteryoso pa. May napakabuti akong asawa na hindi ko pinagpapalit. Bakit kita gugustuhin? Ano ba ang mayroon sa'yo? Dahil ba sa pagiging karaniwan mo? O dahil sa kapal ng mukha mo? Ikaw. Zhong Ying, umanda ka lang. Ang demonyong si Zhao Wuki, pabago-bago ang isip nun, darating ang panahon. Iiyak ka rin sa mga darating na araw. Naku naman, ngayong hindi ka manalo sa sagutan, isusumpa mo na lang ako? Kung iiyak man ako isang araw, siguradong sa burol yun ng buong pamilya mo? Hayop ka. Sige, hello? Sige. Madam? Napakagaling mo. Wala pa to. Kung may abilidad man siya. Ako naman ang babaeng nakabasa na ng script. Kahit sino lalabanan ko? Hemp. Ang pasaway na batang ito, ilang araw pa lang na nakakasal sa pamilyang Zhao at ngayon ay nagmamatigas na. Anong oras na ba? President Gu, baka gusto mo nang kumain? Para kay Xuan, handa akong maghintay? Naku, lalamig na ang pagkain sa paghihintay. Nakaangat na kasi siya sa buhay, kaya hindi ka na niya kinikilalang ama. Nay, tay, baka si Ading ay may nakasalubong na problema kaya naantala. Ikaw lang talaga ang nagtatanggol sa kaniya. Narinig ko noong gabi ng kasal, sinubukan niyang tapusin ang sarili sa swimming pool. Gusto ba niyang idawit ang buong pamilya natin? Sana tinuloy na lang niya para wala na siyang buhay nang matapos na ang lahat para hindi na tayo kailangang mangamba. Dapat sana ay para hindi malaman ni Zhao Wuki. Ay susubukan kong makipagkasundo sa Zhong Qingxiang bilang mag-ama. Pero sa tingin ko ngayon, hindi na ito kinakailangan. Mukhang gusto ni Papa na mawala na ako, pero mukhang madidismaya si Papa. Noong araw ng kasal ay panay pa ang iyak niya. Ngayon ay parang napakasaya niya. Mukhang mabait si Zhao Wuki sa kanya. Ma, hindi mo ba nakitang si Ading ay kasama lang ng mga katulong pag-uwi? Ni hindi man lang sinamahan ni Zhao Wuki si Ading sa pagbisita dito, ibig sabihin ay hindi siya mahalaga. Mahal kong Ading, sa wakas ay nakauwi ka na rin. Si Zhong Xuan, ang bida sa orihinal na nobela, siya talaga ay anak sa labas ni Zhong Ying na babaerong tatay at ng kerida nito, pero para maitago ang katotohanan, noong pinatira na sila sa bahay, ang pinalabas niya ay wala silang relasyon sa dugo ni Zhong Xuan. May kakaiba rin siyang galing. Halos lahat ng nakakakita sa kanya ay nahuhulog ang loob, liban na lang sa mga masasamang tao. Narinig ko na noong unang araw mo roon, ay tumalon ka raw sa swimming pool para saktan ang sarili. Okay ka lang ba, Ading? Napakagaling mo talagang magpanggap na mabait. Sinabi mo yan sa harap ng tauhan ni Zhao Wuki. Hindi ba sinasadya mo lang akong hiyain? Mahilig pa rin talagang gumawa ng kwento si ate. Hindi ko sinasadyang mahulog doon. Ading, bakit mo naman nasabi iyan? Nag-aalala lang ang ate mo sa iyo. Dapat ay kay Papa na lang mas mag-alala ang ate mo. Kapag pinagpatuloy mo pa ang pagpapanggap na iyan, baka wala nang makain si Papa. Ikaw, nagiging bastos ka na talaga. Wala ka nang utang na loob, wala ka pang modo. Umuwi ka dito nang walang dala. Iyon ba ang itinuro ko sa'yo? Sino ang nagsabing wala akong dala? Kayo po itong madamot, hindi ang asawa ko. Ikaw, Ibinigay ng asawa ko ang villa sa Shishan at 2 kumpanya sa akin bilang regalo sa pag-uwi. iwan mo na iyan dyan. At tara na, kumain na tayo. Hindi ko pwedeng iwan ito. Plano kong ilagay ito sa pangalan ni Ma. Ilang taon nang nasa ospital ng mga may sakit sa isip ang mamo. Hindi na maayos ang pag-iisip niya. Anong saysay niyan kung hindi mo ibibigay sa akin? Alam mong mahirap ang negosyo natin ngayon. Ni hindi mo man lang maisipang tumulong. Nako, King Shang, naniniwala ka ba talagang may dala siyang regalo? Ayaw niya ngang ipakita sa atin. Niloloko ka lang niya. Tama, niloloko ko lang kayo. Zhong Ying, natuto ka na ring manloko ngayon? Natutunan ko lang din po sa inyo iyon. Dahil sa bagay na iyon, ay pinilit nyo rin akong manloko ng tao. Ikaw. Anong bagay iyon? Ikaw. Ilang araw na rin kaming hindi nagkikita bilang mag-ama. Huwag na tayong mag-away sa unang pagkakataong ito. Kumain na tayo. Tama nga ako. Talagang gumagana ang pag-aamok. Tungkol dito kay Zhong Ying, bakit parang naging ibang tao na siya? Hindi pinapahalagahan si Ading sa pamilyang Zhao. Normal lang na medyo magbago ang takbo ng isip niya. Hindi pwedeng magpatuloy ang ganito, paano kung isang araw ay mag-amok siya, at ang katotohanan na ikaw ang panganay na inaanak ay maipagsabi niya sa iba sa oras na mangyari iyon. At ang masamang taong si Zhao Wuki ay pumunta rito sa bahay para kunin ka? Paano na ang pagsasama ninyo ni Mingyu? Anong dapat kong gawin yan? Kailangan nyo nang magpakasal agad ni Mingyu,
At kapag nasa ilalim ka na ng proteksyon ni Pamilya Gu, pati si Zhao Wuki ay walang magagawa sa ating mag-ina. Gusto naman akong pakasalan ni Mingyu, pero hindi gusto ng nanay niya ang aking pinagmulan. May naisip akong magandang paraan, kunin mo na siya bago pa huli ang lahat. Ay naku ma, noong nakaraan lang ay sinabihan mo akong sabihin kay Mingyu na hindi ko matatanggap ang ganoong klaseng ugnayan bago ang kasal? Hindi ba't mas maganda ito? Gagawa tayo ng paraan para makaramdam sila ng utang na loob sa iyo. Nasa main gate na po ng pamilya Zhong ang sir. Susunduin ko lang po siya. Sige. Bakit parang napakadelikado ng kilos nitong si Tia Zhao? Base sa takbo ng orihinal na nobela, wala dapat salo-salo para sa pagbabalik sa pamilya ngayong araw? Imbis na iyon, lalagyan dapat ng matanda at masamang babae ng pampagana si Gu Mingyu. Dahil dito ay magkakaroon ng ugnayan si Gu Mingyu at Zhong Xuan tila itong baso ng tubig. Ang magsisilbing magandang pagkakataon para si Zhao Wuki ay kusa na akong halikan. Uhaw na ako. Naku, Miss Ying, hindi po para sa inyo ang iniinom nyo. Iinumin ko muna ito at kumuha ka na lang ulit ng bago. Talagang hindi po ito para sa inyo. Anong ginagawa niyo rito? Pinapadalhan ko lang po ng tubig si Boss Gu. Gu Mingyu, matuturing ka namang isang boss ng isang sikat na kumpanya, pero bakit kahit isang baso ng tubig ay hindi mo ako mapainom? Tia Zhao, hindi ako uhaw. Hayaang inumin niya iyan. Ang tubig na ito ay hindi para sa kahit sino lang. Ilang araw pa lang simula nung magpakasal ako at lumipat. At ngayon ay kahit isang baso ng tubig ay hindi nyo na ako papayagang uminom? Hindi iyan pwedeng inumin. Ading. Hindi mo siya pwedeng pahiramin ng tubig. Ading, kung gusto mong uminom ng tubig, maglagay ka ng sarili mo. Bakit kailangan mong mang-agaw? Habang pinipigilan nyo ako, lalong itutuloy ko ang pag-inom. Naku, Binibining Zhong. walang hiya ka. Yan ba ang itinuro sa'yo ng sira-ulong nanay mo? Aplidong Zhong ako, at bahay ko ito. Iinom ako kung kailan ko gusto. Binibining Zhong. Hindi ka talaga pwedeng uminom. Huwag kang iinom. Bitaw, Ibigay mo sa akin. Iinom ako. isa kang masamang babae. Bitaw, Ibigay mo sa akin. Hay nako, isang baso lang naman ng tubig iyan. Kailangan pa ba niyan? Xuan, hayaan mo na siyang uminom. Hindi pwede, Mingyu. Ibigay mo sa akin. Akin to. bitaw. Iinom ako. Akin na. Napakasama mong babae. Hindi mo pwedeng inumin iyan. Ano ito? Naku, kulang lang talaga sa disiplina. Pasensya na po sa nasaksihan nyo, Presidente Zhao. Ano bang ginagawa nyo? Tama na iyan. Mahal, tingnan mo itong anak mo dahil lang sa isang baso ng tubig, nasugatan ng kamay ko. Zhong Ying, ano bang nangyayari sa'yo? Wala ka na ba talagang galang sa mga nakatatanda sa'yo? Gusto ko lang namang uminom ng tubig. Bakit nyo ba ako pinipigilan? May kakaiba ba sa tubig na ito? Anong magiging kakaiba sa isang basong tubig? Zhuangying, sa tingin ko, talaga ay may matinding praning ka na sa isip mo. Ang babae ko ay hindi dapat pinapakialaman ng tulad ni Batang Panginoong Gu? Maliwanag? Ang disiplina ni Presidente Zhao ay napatunayan ko na ngayon. Itong asawa nyo ay talagang wala sa katuwiran. Ang asawa ko na si Zhao Wuki ay may karapatang maging matapang at panindigan ang gusto niya. Napakasiga. Gusto ko yan. Oras na para umakto ako. Mahal, inaapi nila ako. Husband, masyado ka namang formal sa akin. Hindi ko akalain na ang pangalawang asawa ni President Zhong ay may ganyang kasamang pag-uugali. Hindi mo na nga ako tinatawag na biyanan. Sinasadya mo pang banggitin na pangalawang asawa lang ako. Presidente Zhao, hindi sinasadya ng asawa ko ang sinabi niya kanina. Kung sinasadya man o hindi, may sarili na akong pasya tungkol dyan. Masyado namang mapang-api si Presidente Zhao, siya lang ang pwedeng magkamali habang bawal sa iba. Tandaan niyo ang sasabihin ko ngayon. Sina Xuan at Tita Xiao, ako ang bahala sa kanila. Aray, naapakan ng paa ko. Pasensya na po, pasensya na. Hindi kita napansin, Tita Xiao. Husband, ang sama ng pakiramdam ko. Anong nangyari sa'yo? May mali sa tubig na ito. Anong problema sa tubig na to? Naniniwala akong may kung anong nakalagay sa tubig na to. Kaya niyo ako pinipigilang uminom? Nagsisinungaling ka? Totoo yan.
May pampagana sa tubig. Walang gamot para dito, kailangan lang itong Kailangang ano? kailangan itong asikasuhin ng kanyang asawa. Husband! Tulungan mo ako, tulungan mo ako. Paano kung hindi ito asikasuhin? Baka hindi kayanin ng katawan niya. Huwag kang malikot. Anong nararamdaman mo ngayon? Ano pa nga ba ang dapat kong maramdaman? Sayang lang ang ininom kong gamot. Gayong ganoon na ang nangyari? Ginamitan mo pa ako ng panyo para iwasan ako. Salamat dahil ibinuwis mo ang sarili mo para iligtas ako. Nararapat lang yun. Salamat din po sa pagtatanggol sa akin sa harap ni De Jong family kanina. Asawa kita. Kahit halik sa labi ay bawal, anong klaseng asawa ako? Anong sabi mo? Ang sabi ko po, isang malaking karangalan ang maging asawa niyo. Magpahinga ka muna ng mabuti at kapag maayos na ang pakiramdam mo, uuwi na tayo. Buti na lang kay Mingyu, hindi na siya nagtanong tungkol sa bagay na iyon. Masyado siyang mahina ang loob, wala siyang sapat na talino para doon. Pero itong si Zhao Wuqi, masyadong mapagtanggol sa asawa, kaya naman pala si Zhongying noong araw na iyon ay napakalakas ng loob noong bumisita. Kung ako sana ang nakasal sa kanya noon, protektahan din kaya niya ako ng ganoon? Protektahan din kaya niya ako ng ganyan? Patauhan ka nga. Walang mapapala ang sinumang sasama sa taong yan. Tungkol naman kay Young Master Gu, medyo isip bata siya, pero sadyang mabait lang ang puso niya. Nung kailangan niyang lumaban, hindi ba't hinarap naman niya? Nagawa ka pang ang tapakan sa paa. Sige na, wag mo na kung ano-anong iniisip. Nandun na ang masamang babaeng yon. Kapag nalaman ni Zhao Wuqi na niloko natin siya, siguradong mapapahamak tayong lahat sa huli. Presidente Zhao, kung maaari po ay mauna na kayo sa sasakyan, may gusto lang po akong ihabirin kay A. Ying. Pare-pareho na tayong nadadamay dito. Ang panganay na anak ang balak pakasalan ni Zhao Wuqi, isang huwad ka lang, kaya wag mong isipin na papanig siya sa'yo. Kung itutuloy mo ang paggamit sa kanya laban sa akin, ibubunyag ko ang tunay mong pagkakakilanlan at siguradong lahat tayo ay pagbabayarin. Pero kung pag-uusapan natin kung ilan tayo, parang mas marami ang mapapahamak sa panig niyo. Nababaliw ka na ba? Bumalik ka ba rito para lang buwisitin ako? Ay naku tay, binibiro lang naman kita. Bilang mag-ama, syempre, iisa lang ang panig natin. Huwag kang mag-alala. Dapat lang, mabuti naman. Matandang hukluban, wala pa akong magagawa sa'yo sa ngayon. Pero kapag nakuha ko na ang loob ni Zhao Wuqi, babalikan kita para tapusin ang lahat sa atin. Ayon sa orihinal na nobela, ang dahilan kung bakit gusto ni Zhao Wuqi pakasalan ang panganay ay dahil nalaman niya sa kanyang hula na ang panganay na anak ni Zhong Qingxiang ay ang reincarnation ng dati niyang minahal. 1,000 taon na ang nakakalipas, bilang isang general, si Zhao Wuqi ay nagmahal noon ng isang babaeng nagngangalang Yan Fei. Talaga bang tinapos mo ang buhay ng tatay ko? Fair, makinig ka muna sa paliwanag ko. Hindi ko talaga alam noon na ang iyong ama ay nasa loob din ng lungsod. Kung alam ko lang, handa akong mawala basta maligtas ko lang ang buhay niya. Siya ang pinakamamahal ko. Tinapos mo siya, kaya kukunin ko rin ang taong mahal mo. Isinusumpa ko na mabubuhay ka habang buhay. Pero wala kang mararamdamang pagmamahal kailanman. Isinusumpa ko na bawat taong mamahalin mo ay mawawala dahil sa iyo.
Kaya sa orihinal na nobela, nang mawala si Jongying, hindi na nagulat si Jawuki. Sa halip ay naging mas baliw pa siya. Inakala niya na kinamumuhian at isinusumpa pa rin siya ni Yan Fei. Ang labas ng drama sa panitikang ito. Tama si Zhong Qingxiang. Oras na malaman ni Jawuki na mali ang babaeng pinakasalan niya. Ako lang ang mapapahamak at hindi ang kanyang minamahal na si Zhong Xuan. Naglakas loob si Pamilya Lee na gumawa ng milagro sa harapan ko mismo. Simula sa araw na ito, wala na si Pamilya Lee. Nabanggit sa nobela na dahil sa pagtatraidor nito kay Jawuki, biglang naglaho ang pamilya Lee na ito sa lungsod ng Jiang sa loob lang ng isang gabi. Dahil hindi ko siya mahahalikan ng kusa, dapat ay subukan kong bawasan ang pakikiharap sa kanya para hindi siya magalit ng husto. Sinasadya niya bang lumayo sa akin? Nitong nakaraang 2 araw, bakit hindi ko nakikita ang aking asawa? Ayon po sa narinig ko mula kay Xiaoxia, nitong mga nakaraan ay kailangan niyang mag-overtime hanggang hating gabi. Total, ang amo niya ay si Gu Mingyu, ang lalaking walang hiya. Nagtatrabaho siya sa kumpanya ni Gu Mingyu? Opo. At siya pa nga, ang mismong assistant nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Hindi po. Nag-imbestiga na ako noon at naibigay ko na po sa inyo ang lahat ng dokumento. Hindi niyo po binasa. Dati kasi ay wala naman kayong pakialam sa misis niyo. Sir, hindi niyo po ba sinasadyang ma-in-love na sa misis niyo? Mukha ba akong taong madaling mahulog ang loob? Nag-aalala ako sa kanya? Para siguraduhin walang taong gagamit sa kanya laban sa akin. Kung ganoon, maghahanap agad ako ng paraan para masisanti siya sa Grupo Go. Hindi na kailangan. Kung masisanti siya nang walang dahilan, baka masama ang maging loob niya. Sinasabi pang hindi mahal, pero inaalala ang nararamdaman. Anong sinabi mo? Ang sabi ko po, palagi siyang kasama ni Gu Mingyu araw-araw. Kamakailan, mayroon ba tayong kahit anong negosyo sa Grupo Gu? Wala po kaming pakikipagtulungan sa kanila dahil panay ang kompetensya namin sa kanila. Tungkol sa proyekto sa 13 lungsod, makipag-usap ka sa Grupo Gu para magkatulungan. Talagang tatalunin ng magandang babae ang matapang na lalaki. Sige po, gagawin ko na ngayon. Anong klasing pangit na kape ito? Jongying, anong ginagawa mo? Ikaw ang nagpapadagdag ng asukal? At nirecord ko rin ang paggawa nito. Gusto mo bang ipakita ko sa'yo? Aba, matapos mo mapangasawa si Zhao Wuqi, lalo kang nagiging matapang at walang respeto. Nagawa mo pang sumagot sa akin? Wala kang sweldo para sa buwang ito. Kaawa-awang Jongying. Anong klaseng buhay kaya ang dinanas mo rito? Isang taong walang kwenta at hindi makatwiran, pero dahil sa swerte, ay napakaganda ng takbo ng kanyang negosyo. President Gu, dapat mong alamin ang tungkol sa batas sa pagtatrabaho. Ikaw? Mingyu, bakit ka nagagalit? Gusto ka naman dati ni Ading, kaya bigyan mo naman siya ng kahit kaunting respeto. Gusto ka noon ng aking kapatid, kaya sana ibigyan mo naman siya ng kaunting dignidad. Talagang napaka-understanding ni Xuan. Matuto ka naman sa ate mo. Anong klaseng kape ang gusto mo? Ipagtitimpla kita mismo. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi na dapat ginagawa pa ng isang marketing director na gaya mo. Hayaan mong itong assistant ang gumawa. Opo, sige po, ako na ang gagawa. Lahat kayo bumalik na sa trabaho. Dati namang nagustuhan ni Jongying si President Gu, kaya kailangan nating bigyan siya ng oras para tanggapin ang lahat. Maglagay tayo ng ilang kutsarang asin. Samahan na rin natin ang kalahat ng lata ng paminta. Tapos haluin natin ng maigi. Sige na, inumin mo na habang mainit pa, mahal na President Gu. Ang ate ko ang nagturo sa akin kung paano itimpla ito. Ano sa tingin mo ang gawa ng ate ko? Masarap ito. Matuto kang mabuti sa kapatid mo. Hoy President Gu, okay ka lang ba? Gusto mo bang tumawag ako ng 911, President Gu? Sir, ang maliit na proyekto sa 13 cities ay hindi niyo na kailangang tutukan pa ng personal, di ba? Dahil ito ang unang pagkakataon na makikipagtulungan tayo sa Grupo Gu.
Kailangan muna nating suriin ang kanilang mga ari-arian. Sus, sa tingin ko ay nandito ka lang para makita si Mrs. Nabalitaan niyo na ba? Hindi pa rin daw makalimutan ni Jong Ying si President Gu. Nagwala raw siya sa opisina ni President Gu ngayon. Nagpapansin pa raw siya doon. Si Jong Ying ay isa ng may bahay, hindi ba't para na niyang niloloko ang kanyang asawa? Diyos ko! Sir, wag po kayong makinig sa mga sabi-sabi nila. Hindi po ganoong klaseng tao ang madam. Pagdating sa sarili kong asawa, alam ko ang totoo. Presidente Zhao, pasensya na po talaga. Presidente Zhao, hindi inakala ni President Gu na personal kayong pupunta. Masama po ang pakiramdam niya kaya nagpunta siya sa ospital. Para sa mga susunod na proyekto sa 13 lungsod, ako na po ang makikipag-ugnayan sa inyo. Nasaan si Jong Ying? Pagdating ay si Jong Ying agad ang hinanap. Si Ading po ay nag-aalala rin sa kalusugan ni President Gu, kaya sumama rin siya sa ospital. Hay naku, bata pa lang ay laging magkasama na ang dalawang iyan. Normal lang na mayroon silang nararamdaman sa isa't isa. Huwag mo na lang sanang masyadong dibdibin. Dito sa kumpanya, lagi silang dalawa lang sa isang kwarto at sanay na ako doon. Bilang asawa? Maghapon ko nang hindi nakikita ang sarili kong asawa, samantalang ang basurang guming yun na yon ay palaging nakadikit sa kanya araw-araw. Eto po, Presidente Zhao. Magkape muna kayo. Tutulungan ko na po kayong magpunas. Sa sobrang pag-iisip ko kay Jong Ying, hindi ko man lang napansin na may lumalapit na sa akin. Wag na. Saang ospital ba sila pumunta? Magiging uncomfortable po kayo sa suot ninyong iyan. Tutulungan ko po kayong magpalit. Sinabi ko nang huwag na. Hindi ko naman po sinasadya. Bakit napakalamig sa akin ni Zhao Wuki? Gayong ako naman ang tunay niyang mahal. Babawiin kita kahit anong mangyari. Jong Ying, pwede bang magmaneho ka ng maayos? Gusto mo ba akong parusahan dito? Naku, boss. Ginagawa ko lang naman ito para sa kaligtasan ninyo. Paano kung mawala ka na lang bigla habang nasa daan tayo? Ikaw talaga. Boss, magtiis na lang muna kayo. Pagdating natin sa ospital ay ipapalavage na agad kita. Lavaging? Ayaw kong magpa-lavage. Gusto ko nang umuwi. Uuwi na ako. Sigurado po ba kayo? Uuwi na ako. Ang galing. Makaakaalis na ng maaga ang assistant mong masipag. Wala naman siya dito sa ospital. Wala naman pong dahilan si Jong Xuan para magsinungaling. Saka nga pala sir, bakit hindi nyo nalang tawagan ng diretsyo ang inyong asawa para itanong kung nasaan siya? Ayoko siyang tawagan. Hayaan siyang pumunta kung saan niya gusto. Uwi na tayo. Imposibleng nasa bahay siya sa ganitong oras. Napakakuripot at mapagsamantala ng guming yun na iyon. Alam nyo naman iyon, di ba? Kung ganoon, nasaan kaya sila? Tingnan nyo, ayaw niyong tumawag kanina. Tinatanong nyo ako? Hindi ko rin po alam. Wala tayong sagot dyan, sir. Kung ganoon, ikaw ang tumawag sa kanya. Tawagan mo siya. Ano? Pupunta siya sa ospital para sa may sakit sa isip? Naintindihan ko. Pinuntahan niya ang nanay niya. Opo. Bakit? Ilang araw lang tayong hindi nagkita, hindi mo na ba ako kilala? Paano naman mangyayari iyon? Ang asawa ko ay gwapo at napakayaman na kapag tumayo sa gitna ng maraming tao, ay talagang lutang na lutang ang dating sa sobrang pagkaduling ng mata ko sa'yo. Teka, para saan naman ang mga ito? Hindi pa ako opisyal na nakakabisita sa biyenan ko. Pero hindi naman kailangan ng ganito karaming dala, di ba? Hindi masyadong maayos ang kalagayan ng isip ni Mama, kaya mas mabuting huwag na natin siyang gulatin.
May tao ba rito? Tulong, iligtas niyo ang Eying ko. Akin ito. Ahaw, bilis, iligtas mo ang kapatid mo. Ahaw, Sa akin ito sabi eh. bitawan mo. Ma, ayos ka lang ba? Aying, mabait na Aying. Huwag kang matakot. Narito lang si Mama, ha? Narito lang si Mama. Mag-ingat kayo. Isang napakagandang pagkakataon mula sa langit. Ayos ka lang ba? Opo, ayos lang ako. Pasensya na, may emergency lang, kaya hindi ko na kontrol ang lakas ko. Galit ka ba? Wala naman itong problema. At sabi mo nga ay emergency naman. Kaya naiintindihan ko. Dagdagan mo na lang ang ingat mo sa susunod. Mukhang ito ang mekanismo ng orihinal na nobela na natatakot na kapag hinalikan ko si Zhao Wuki at nakipag-ugnayan ako sa kanya ay masisira ang daloy ng kwento. Pero mukhang hindi naman ganoon kasama si Zhao Wuki sa akin. Marahil ay pwede ko siyang sakyan sa mga gusto niya at manahimik na muna pansamantala. Eying, huwag ka nang umiyak. Ayos lang ba ang mama? Sa nobela, ang nanay ni Zhongying ay galing sa mayamang pamilya na nagpakasal sa walang kwentang tatay ni Zhongying. Nang maglaon, noong naging makapangyarihan na ang tatay niya, ay isa-isa niyang pinagbayaran ang lolo ni Zhongying at ang kuya ni Zhongying. At ipinasok pa ang nanay ni Zhongying sa ospital hanggang sa mawala ito sa sarili. Kung sasabihin ko ito kay Zhao Wuki, baka malaman niya na nagpanggap lang ako bilang asawa. Okay lang kahit hindi mo sabihin. Ayos lang, nakalipas na ang lahat. Hindi ba naging maganda ang buhay mo noon sa pamilya Jong? Alam mo naman kapag bagong pamilya, normal lang na may mga hindi pagkakaunawaan. Ma, gabi na po, magpahinga na po kayo. Hindi ikaw ang anak ko. Nay, tingnan niyo po uli ng mabuti, ako po si Aying. May balat din sa braso si Aying. Ikaw nga si Aying. May sugat ka. Masakit ba? Hindi po. Hihihipan ko para mawala ang sakit. 3 taong gulang pa lang ako nang mawala ang nanay ko. Ganito pala ang pakiramdam na mahalin ng isang ina. Zhongying, sa mundong ito, mayroon pa ring nagmamalasakit sa'yo. Kanina ikaw ang nagtulak kay Eying. Masamang tao ka. Diyos ko, ang tapang mo naman, pati ang napakalupit na demonyong iyan ay kinalaban mo. Presidente Zhao? Hindi sinasadya ni Mama ang ginawa niya. Huwag mo na sana siyang patulan. Ayos lang. Sino ka ba? Huwag mong isipin na porket matangkad ka, ay magaling ka na. Subukan mong muling apihin ang aming Aying at tatawagin ko ang anak ko para parusahan ka. Wala po akong ginagawa. Ma, totoo po, wala siyang ginagawa. Eying, huwag kang matakot. Nandito si Mama, magpakatapang ka. Ma, talaga namang hindi niya ako inaapi. Kapag sinubukan mo pang apihin ang anak ko, talagang papatulan kita. Madam, narito po si ate-ate para bisitahin kayo. Sa gitna ng bakasyon, sino iyan? Ayaw ko silang makita. Oh?
Sino? Sino ang bibisita sa akin? Ang atiye mo po. Si Zhongshuan? Anong ginagawa niya rito? Wala ba si Presidente Zhao sa bahay ngayon? Wala siguro. Hindi siya dapat nandito. Ang asawa mo, hindi mo man lang alam kung nasaan siya? Karaniwang hindi kami nakikialam sa isa't isa. Oh. Kung ganoon, mukhang ang relasyon nilang dalawa ay hindi kasing ganda ng inakala ko. Hay, hindi na nakapagtataka. Dahil sa huli, ako ang itinakda para kay Zhao Wuqi. Mabait lang siya kay Zhongying, marahil dahil lang iyon sa obligasyon niya bilang asawa. Ate, bakit naisipan mong bisitahin ako ngayon? Hay, pinakasalan mo ang dapat sana ay para kay ate-ate, kaya naman nakakaramdam ng guilt si ate-ate. Naintindihan ko ang gusto ni Papa. Nais niya akong gamitin para makuha ang mayamang si Gu Mingyu, kaya ikaw na lang ang kailangang magpakasal kay Zhao Wuqi. Ading, sa totoo lang, hindi ko naman talaga gusto si Gu Mingyu sa loob ko. Eh di makipagpalitan ka sa akin. Wala naman akong pakialam. Talaga? Talagang payag kang makipagpalitan? Ang reaksyon niya? Ibig bang sabihin gusto niya talagang makipagpalitan? Uy, ading magsalita ka naman. Payag ka ba talagang makipagpalitan? Sa totoo lang, kahit na napakalaking hangal niya ni Gu Mingyu, kahit paano ay hindi siya basta-basta nananakit ng kapwa. Kung hindi kami magkasundo, ang pinakamalala lang na mangyayari ay magsasampalan kami at maghihiwalay. Pero si Zhao Wuqi ay parang isang panganib. Baka dumating ang araw na bigla na lang niya akong tapusin at hindi na ako makilala ng kahit sino. Ano na? Ading. Ading, sumagot ka naman. Gusto mo ba talagang makipagpalitan sa akin? Pag-iisipan ko muna. Kung sasabihin ko ng direkta kay Zhao Wuqi na dapat kaming magpalit muli, siguradong gagamit siya ng matinding galit para parusahan ang lahat, at baka ako pa ang unang managot. Pero kung si Zhongshuan ang mismong hahabol sa kanya, at landiin siya, hanggang sa hindi na siya makapagpigil at magloko, siguro ay kaaawaan niya ako pagdating ng oras, at pakakawalan na lang ako ng mahinahon. Nakapagdesisyon na ako, natatanggapin ko ang aking tadhana, kung sino ang pinakasalan ko ay pagsisilbihan ko. Basta hindi ako itaboy ni Zhao Wuqi, makakasama niya ako habang buhay. Old Ma? Ay hindi. Ang asawa. Husband, ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa. Hi. Narinig mo ba ang sinabi nila kanina? Sabi po ng ginang basta hindi siya itaboy ni Zhao Wuqi, makakasama raw niya ang amo habang buhay. Ading, sinubukan lang kita kanina. Para makita kung totoo ba ang nararamdaman mo kay Zhao Wuqi, wag mo po sana akong mamasamain. Sige, magkunwari ka pa. Buti na lang at matalino ako. Kundi ay wala na siguro ako rito ngayon. Ading, si Zhao Wuqi, karaniwan ba ay mayroon siyang pribadong lugar dito? Sinabi mo na ngang pribadong lugar ito, paano ko naman malalaman? Hi. Itong si Zhongshuan, balak ba niyang gumawa ng gulo? Mabuti na rin. Tutulungan ko na lang siya. Dahil para maloko ako ni Zhao Wuqi, sa kanya lang ako umaasa. Huy, Ading, saan ba siya madalas tumatambay? Sa silid aklatan. Ipag-drive mo ako. Huy, Ading, bakit ayaw mong buksan ang pinto? Pribadong teritoryo ito ni Zhao Wuqi. Hindi ko kayang pumasok diyan. Sige na, pasok lang tayo saglit. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ito na nga lang ang iisang, maliit na hiling ng ate mo. Sige. Kukuha ako ng video para may ebidensya. Sarili mong desisyon na pumasok dyan. Huy, parang sumusobra ka naman. Sige na, desisyon ko talagang pumasok. Ano ito?
Mukhang ito na si Zhao Wuki at ang taong mahal niya, na si Yanfei. Ading, tingnan mo ang tao sa painting na ito. Hindi ba't kamukha ko siya? Medyo abstract ang pagkakapinta rito, kaya hindi ko rin masabi kung sino ang kamukha niyan. Dahil hindi mo lang siya naiintindihan. Totoo naman iyan. Tungkol sa nakaraan at kasalukuyan yung dalawa, wala talaga akong alam doon. Ading, sa makalawa na ang kaarawan mo, magkaroon tayo ng masayang hapunan kasama ang pamilya. Hindi ba't kaarawan lang naman iyon? Hindi na kailangang gawing engrande pa. Ading, gawin na natin. Ito ay regalo ko para sa iyo bilang nakatatandang kapatid. Mukhang may balak si Zhongshuan sa darating na handaan. Sige! Susuporta ako. Dapat lang nasuportahan ko kayo. Hoy, nasaan si Xuan? Sabi ni ate, magpe-perform siya para sa akin. Ang batang ito, kailan pa siya naging ganito kalapit kay Zhong Ying? Performance? Anong klaseng performance? Ang galing ng naisip ni Zhongshuan. Nagawa niya ng walang kahirap-hirap, na agad ibalik si Zhao Wuki sa kaniyang mga nakaraang alaala. Wow! Ganyan pala ang mapagkunwari. Ngayon ko lang nalaman. Napakagaling niyang sumayaw. Medyo manhid ba ang ating madam? Ang asawa niya ay matagal nang nakatingin sa ibang babae, umiiyak pa nga, pero nakukuha pa rin niyang tumawa. Mabait naman po talaga si Madam. Kaya lang, medyo tuso lang po talaga siya. Anong masasabi mo? Sa ginawa kong palabas, nagustuhan mo ba? Birthday ngayon ni Zhong Ying. Kung gusto niya ito, gusto ko na rin. Halatang umiyak ka kanina, pero bakit ayaw mo pa ring aminin? Ay naku, Old Zhao. Diyan ka nagkakamali. Alam mo ba kung bakit hindi kayo nagkatuluyan ni Yanfei? Dahil iyan sa sobrang pagmamatigas mo. Sige na, magpaliwanag ka. Magpaliwanag ka na. Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang nanginginig ka yata? Wala ito. Walang hiyang Zhongying ka. Sa mismong mahalagang sandali, talagang sinasadya mong sirain ang plano ko. Bakit parang hindi pa rin kayo masaya? Tinutulungan ko na nga kayo, di ba? Kakaiyak mo lang kanina at ayaw mo pang umamin. Ano? Kanina? Napuwing lang ako. Sige. Sabi mo eh. Wala nang pag-asa. Masyado kang matigas. Zhao Wuqi, hinatulan ka na ng pag-ibig na mapag-isa habang buhay. Presidente Zhao, gusto ko po kayong i-timesan. Ay naku po. Xuan, nababaliw ka na ba? Pa, sa akin naman talaga si Zhao Wuqi. Bakit hindi ko pwedeng sabihin iyon? Hindi ba't ayaw mong magpakasal sa kanya? Dati sinabi mo pa na matanda na siya at masyadong malupit at natatakot kang baka saktan kanya. Kung hindi, ay bakit ko naman susubukang linlangin si Zhao Wuqi? Pero wala namang nagsabi sa akin na ganoon pala ang itsura niya. Xuan, masyado ka pang bata. Oo,
Matangkad at gwapo nga ang Zhao Wuki na iyan at mukhang may kakayahan naman. Pero mapapakain ka ba ng mga iyan? Sa loob ng maraming taon, marami na siyang tinapos na tao at marami na siyang nakalaban. Kapag naging babae ka niya, hindi ka ba natatakot na gantihan ka ng mga kaaway niya? Ano naman kung pagbayarin ako? Para sa kaniya, handa ako. Nakatadhana na kami mula sa nakaraang buhay. Hindi niyo alam kung ilang taon niya akong hinintay. Ngayong narito na siya sa harap ko, kahit na mawala pa ako, ay gusto kong makasama siya. Ikaw? Bakit ako si Zhong Qingxiang ay nagkaroon ng anak na baliw sa pag-ibig na gaya mo? Ma. Ang sikretong iyon, dapat ko bang sabihin kay Xuan? Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya ngayon. Umaasa pa rin akong maalala niya ang tungkol sa aming nakaraan. Siguro mas mabuting hindi na siya makaalala. Nang sa ganoon, ay hindi na siya mahirapan pa. Wookie, ako to. Anong ginagawa mo? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Umayos ka. Wookie, wag mong sabihing hindi mo na ako kilala. Bakit naman kita dapat kilalanin? Kung hindi, dahil kay Zhong Ying, hindi tayo magkakakilala kahit kailan. Huwag ka nang magpanggap. Sa suot kong itong damit, hindi ba't pamilyar ito sa iyo? Hindi ba't ito rin ang suot na nasa loob ng painting? Pumasok ka sa loob ng opisina ko? Sinong nagdala sa iyo doon? Bakit? Hindi ba ako pwedeng pumasok? Kahit ang asawa ko ay bihirang pumasok dito. Bakit kailangan mong pumasok? Siya mismo ang nagdala sa akin dito. Sinusuot ko ang damit na ito para maalala mo na. Ako ang tunay mong minamahal na hinintay mo ng maraming taon. Isang mapagpanggap lang si Zhong Ying. Anong sinabi mo? Presidente Zhao, pagpasensyahan niyo na po ang hindi ko maayos na pagpapalaki sa anak ko. Patawarin niyo po sana kami. Nawawala na siya sa sarili, isasama ko na po siya. Paalis. Sandali. Bakit niya sinabing mapagpanggap si Zhong Ying? Ano po kasi? Ang ate ko ay may sakit sa isip. Nananaginip lang siya ng gising. Pa, bilisan niyo, ilayo niyo na rito si ate. Ayokong umalis. Mahal natin ang isa't isa. Bakit nyo kami kailangang paghiwalayin? Wookie, ako ito! Hindi mo ba talaga ako nakikilala? Tama ang tatay mo? Talagang nawawala ka na sa sarili. Huwag mo nang isusuot uli ang damit na yan. Ayoko makita yan. Si Zhong Ying ay kapalit lang sa kasal. Ako ang tunay na panganay na anak. Yari na talaga. Tapos na ang lahat. Saan na ba ang punta natin ito? Anong sinabi mo? Noong pinubuntis ng nanay ni Zhong Ying, ang panganay na si Zhong Hao, ang tatay ko ay nakipagrelasyon sa nanay ko at isinilang ako. Mas matanda ako ng 1 taon kay Zhong Ying. Ako ang tunay na panganay na anak ni Zhong Qingxiang at ang tunay mong mahal. Zhong Qingxiang, nagawa mo akong lokohin. Presidente Zhao, huwag po kayong makinig sa mga kasinungalingan niya. Si Zhong Ying, ang tunay kong panganay na anak, wala kaming kahit anong ugnayan sa dugo ni Zhong Xuan. Kamakailan lang kaming nagkakilala ng nanay niya, ilang taon na ang nakakalipas. Pa, itigil nyo na ang paggawa ng kwento. Kung hindi kayo naniniwala, maaari tayong magpa-paternity test para malaman kung tunay nga niya akong anak. Naku, anong kamalasan ito? Hindi ba't ayaw mo namang magpakasal? Umiyak ka ng husto at pinalit mo si Zhong Ying sa kasal? Kaya nagawa ko lang magsinungaling kay Presidente Zhao. Ikaw, nais mo bang madamay ang buong pamilya at parusahan tayong lahat dahil sa iyo? Napakasakit nito, talagang napakasakit. Mahal? O hindi pala. Presidente Zhao. Tungkol sa pagpapalit sa kasal, hindi ko ito ginusto. Pinilit lang din ako. Wala akong ibang magawa. Sabi niya, kung hindi ako magpapakasal kapalit ni Zhong Xuan, papatalsikin o sasaktan niya ang aking ina. Pinilit lang talaga ako. Kaya ba noong araw ng kasal, tumalon ka sa tubig? Dahil gusto mong mawala? Oo, pero wala talaga akong masamang intensyon sa inyo. Natatakot lang ako na malaman niyo na niloko namin kayo. Zhong Qingxiang? Pagbabayarin kita. Hindi ko po sinasadyang lokohin kayo. Ano naman kung hindi ka panganay na anak? Ikaw ang gusto ko minaan. Zhao Wookie, traidor ka sa tiwala ko. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo?
Ang mga taong nagtataksil sa tunay na pag-ibig ay dapat maparusahan ng matindi. Para kay Zhong Ying, kahit anong parusa pa ang harapin ko, ay tatanggapin ko. Umalik ka sa kalagitnaan ng gabi. At pagkatapos nito ay basta na lang bumalik sa kani-kanilang kwarto para matulog. Jawuki, ang tindi rin ng pasensya mo. Pero, kahit papaano ay buhay pa ako. At nakadikit pa sa malupit na taong iyon. Kahit pa sabihin kapalit lang ako, basta't makaligtas. Ano namang masama sa pagiging kapalit? Sir, hindi ba talaga natin bibigyan si The Zhong family ng kaunting leksyon? Zhong Qingxiang, siya pa rin ang ama ni Zhong Ying. 1,000 taon na ang nakakalipas, natapos ko na ang buhay ng kanyang ama, kaya hindi ko na ito gagawin pang muli. Naiintindihan ko po. Ang seguridad para kay Zhao Family Manor, dapat itong mas palakasin. Opo, magpapadala pa ako ng mas maraming bodyguard upang protektahan ng Ginang. Total naman ay mayroon na kayong ugnayan sa pakiramdam. Kapag may nagtangkang manakit sa kanya, nag-aalala akong baka maging masama ito para sa inyo. Hindi, dapat nyo rin akong protektahan. Ayaw kong dahil sa akin, ay masaktan siya. Masusunod po. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Napakalayo na ng nilakbay ko sa mundong ito. Siguradong hindi ako dapat matuwa ng ganito dahil lang sa isang halik. Mukhang siya ang sobrang tuwa. Pero bakit ang bilis pa rin ng tibok? Matutulog pa ba siya o hindi na? Himbing na ang tulog niya. Pero bakit bumibilis pa rin ang tibok ng puso niya? May sakit ba siya? Normal naman ang pintig. Parang hindi mabilis ang tibay nito. Ang totoo, hindi ito dahil sa ating ugnayan, kundi dahil sa bilis ng tibay ng aking puso. Mukhang ang ating ugnayan ay hinahayaan lang akong maramdaman ang kaniyang nararamdaman, pero hindi niya nararamdaman ang nararamdaman ko. Naku, ang tagal kong pinaghandaan ng pagtatanghal ko para sa kaarawan niya. Hindi ko akalain na siya at si Zhao Wuki ay walang utang na loob. At nagawa pa akong ipahiya sa harap ng lahat. Ang Zhong Ying na iyon, nagawa niya pang makipagsabuatan kay Zhao Wuki para apihin ka? Tignan niyo kung paano ko sila pagbabayarin. Ang proyekto sa 13 lungsod ay nakuha sa tulong ng asawa mo dahil dito, ikaw na ang mag-asikaso niyan. Sige po. Walang hiya kang babae, siguradong patatalsikin kita. Hello, President Ma. Bakit tayo mag-uusap ng proyekto sa opisina lang? Pumunta tayo sa club. Saktong-sakto, may kasama akong babae rito. Hayaan nating pagsilbihan niya kayong mabuti. Walang problema. Ano sa tingin niyo, mga boss? Ayos ba ang munti kong assistant? Depende yan kung bibigyan ba niya kaming magkakapatid ng mukha. Ay, ha. Zhong Ying, tagayan mo si President Ma. Sa orihinal na kwento, ang proyektong ito ay hindi katuwang ang Grupo Gu, kundi isang maliit na proyekto sa ilalim ni Zhao Wuki. Ibig sabihin nito, sa madaling salita, lahat sila ay mga tauhan ni Zhao Wuki. Kaya wag niyo akong sisihin kung gagamitin ko ang pangalan niya para takutin kayo. Sa totoo lang, noong ibinigay mo ang proyektong ito sa akin, Gu Mingyu,
Naisip ko nung una na balak mo akong ipahamak. Hindi ko akalain na gusto mo lang pala akong gamitin. Hehe, gamitin ang ganda mo. Ahahaha. Tama ka. Gagamitin ang ganda ko para dahan-dahanin lang kayo ng asawa ko mamaya. Sino ba ang asawa mo? Diyos ko, President Gu, hindi mo ba sinabi sa kanila kung sino ang asawa ko? President Gu? Sino nga ba ang asawa ng magandang babaeng ito? Ang asawa niya ay... ang driver ko. Hahaha. Driver lang pala eh. Gumingyo? Napakatanga mo na nga, masama pa ang ugali mo. Hindi ka ba natatakot na kapag tinawagan ko ngayon ang asawa ko, mapapahiya ka lang? Ska, tawagan mo. Sige lang, tumawag ka. Tawagan mo ang asawa mo. Pariyahin mo siya dito para makita namin siya. Ay hahaha. Sige. Sandali, anong nangyayari? Bakit walang signal? Hahaha, pinaglalaruan ba tayo ni Zhongying? Sa tingin ko, hindi dahil wala talagang signal ang cellphone niya, kundi dahil nahihiya lang siya na anyayahan ng asawa niyang driver na umakyat dito. Ganito na lang, Hahaha. tutulungan kita na tawagin siya rito. Ano sa tingin mo? Lalabas lang ako para tawagan ang asawa ko. Uy, balak mo bang tumakas? Maganda? Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi mo kami sinamahan ng maayos ngayon, huwag mo nang asahang makaalis pa. Hahaha. Sige na. Makikipag-inuman ka lang naman sa amin, di ba? Ano naman, kung malasing ka man. Lahat naman kami rito ay mga sibilisadong tao. Hahaha. Mukhang pinaghandaan talaga ito ni Gu Mingyu. Ang gabing ito ay sadyang ginawa para sa akin. Zhongying, huwag ka nang magtagal pa, uminom ka lang at tumawa. Hindi ba't magaling ka namang mangakit ng mga lalaki? Gu Mingyu, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Paalisin mo ako at baka sakali lang ay pakiusapan ko ang asawa ko na parusahan ka ng hindi gaanong masakit. Oh, ay naku, natatakot na tuloy ako. Zhongying, sinasabi ko sa iyo, kaming mga Gu Mingyu, kailanman ay walang kinatatakutan. Sabagay, pakiramdam mo kasi ay bida ka. Pero ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng may hawak ng tadhana. Anong ginagawa mo? Nagwawala ka ba? Gustong-gusto namin na nakakakita ng magandang babaeng nagwawala. Hahaha. Gu Mingyu, kahit anong plano mo, siguradong hindi mo naisip na may iba pa kaming paraan para mag-usap ng asawa ko. Sasabihin ko sa asawa ko. Nainapin niyo ako. Sasabihin ko sa asawa ko. Ang plano ng ating kumpanya sa ikalawang bahagi ng taon ay ang maging global at internasyonal. Naintindihan niyo na ba ang punto ko? Bakit umiiyak si Presidente Zhao? Oo nga, bakit kaya? Anong nangyayari? Umiiyak ako. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Dahil ba ito kay Zhongying? Ang dami kong luha. Tiyak na malungkot siya ngayon. Itigil muna ang meeting. Yuroi. Ngayon din, alamin nyo kung nasaan ang kinaroroonan ni Mrs. Masusunod po. Kayong mga masasamang tao. Ah, ha. Aba, wala ring silbi ang pag-iyak mo. Maganda. Trabaho ito. Hindi ito isang nursery school. Ikaw, kahit na gaano pa kami kadiri sa paningin mo, kailangan mo pa ring yumuko sa amin. Ganito na lang, sabihin mo kay kuya, magkano ang bayad sa iyo para sa isang gabi? Dodoblehin ko ang bayad. At pagkatapos niyan, layasan mo na ang walang kwenta mong asawang driver at sumama ka na lang sa akin. Sir, ang cellphone po ni Mrs. ay wala sa service area ngayon, pero ang huling lokasyon nito ay sa Eastern Club. Punta na tayo sa Eastern Club. Sa pinakamabilis na paraan. Opo. Ah, ha. Ah, bakit wala pa rin si Zhao Wuki? Masyado na akong maraming naiyak. Hayop na yan, ang pagod ko na. Hindi ko na kayang umiyak. Hoy, magandang dilag, bakit ka ba umiiyak? Magbigay ka lang ng presyo, ha? $1,000,000? $10,000,000? Huy, medyo sobra naman ang $100,000,000. Medyo sakim ka rin pala, munting maganda. Ahahaha. Hindi ko kailangan ng pera. Eh, anong gusto mo? Gusto kitang pagbayarin ng husto. Hahaha. Narinig niyo yun? Gusto niya raw akong pagbayarin ng husto. Ang husay mo magbiro, hahaha. Kung ganoon, papatunayan ko sa inyo.
Mahal, inaapi nila ako lahat. Hindi ka ba nasaktan? Ikaw ba ang driver? Driver? Sinabi mo sa kanila na driver ako? Si Gu Mingyu ang nagsabi niyon. Hindi niya rin ako hinayaang kumontra. Oo, ako nga ang nagsabi niyon. Bakit may problema? Oo, tama ka. Ako nga ang nagsabi niyon. Bakit? Ano ito? Sino ba ang nagmamaneho ng sasakyang ito? Ang bilis ng takbo. Hindi ko man lang nakita ng maayos. Boss, pasensya na po. Nagkamali ako. Boss. Mahal, pati sila. Ako na. Ako na mismo ang gagawa. Ako rin po. Ako na rin po ang bahala sa sarili ko. Roy. Ang lahat ng sangkot sa pananakit sa asawa ko. Lahat sila ay parusahan nyo. Paano naman po si Gu Mingyu? Bakit? May espesyal ba sa kanya? Opo. Pero si Gu Mingyu ang bida sa nobelang ito. At kapag tinapos natin siya, baka gumuho ang buong mundo ng kwentong ito. Kapag nangyari iyon, sina Zhao Wuqi, si Mama, Yurui at Xiaoxia, lahat sila ay mawawala. Mahal ko, huwag na tayong manakit ng iba. Natatakot ka ba? Natatakot lang ako na baka mapahamak ka. Ngayon lang kita narinig na nagsalita ng ganyang kaseryoso. Seryoso ako, mahal. Anong balak mong gawin? Siyempre, susunod ako sa asawa ko. Pero may malit lang akong hiling. Ano? Ang sabi mo? Magpakasal tayong muli. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ang asawa ko, si Zhao Wuqi. Ang sinumang kalaban mo ay kalaban ko rin. May isa pa akong tanong. Bakit ayaw mong magbitiw ako sa trabaho? Nakikita kong maaga kang umaalis at gabi na umuuwi. Sobra kang subsob sa trabaho, pero hindi ka naman nagre-resign. Mukhang gusto mo talaga ang trabaho mo. Ang mga bagay na gusto mo, ay wala akong rason para ipasuko sa iyo. Yan, Faye. Nakatagpo ka talaga ng mabuting lalaki. Sayang nga lang, at ako ay isang kapalit lamang. Pero ang maranasan ng inyong kaligayahan ay sapat na para sa akin. Ang Zhao Wuqi na ito masyadong mapanakit. Maghintay lang kayo? Sisiguraduhin kong magsisisi sila. Aray, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Gu Mingyu, gusto ko nang mag-resi. Sinihante na kita. Oh, mabuti naman. Makakakuha na ako ng kompensasyon. Ikaw. Nabalitaan kong sa susunod na linggo ay muli kayong magpapakasal ni Zhao Wuqi. Oo, pero wala akong planong imbitahan kayo. Ako ang ate mo. Hindi ikaw ang magdidikta kung maiimbitahan ako o hindi. Sige, magpunta ka na lang dito. Maupo ka doon sa lamesa ng mga bigo sa pag-ibig. Hoy, ikaw. Bigo sa pag-ibig? Anong ibig mong sabihin? Guni-guni lang niya iyon. Huwag kang maniwala sa kanya. Aray, Masakit. Papa, kailangan po ninyo kaming tulungan sa bagay na ito. Kung tungkol sa paglaban kay Zhao Wuqi ang sinasabi mo, hayaan mo na lang iyon. Bakit po? Hindi ko siya kayang kalabanin. Noong nakaraan kaya hindi niya tayo tinapos dahil lang iyon sa utang na loob niya kay Zhongying. Kung paulit-ulit nating susubukan ang kaniyang pasensya, baka tuluyan nang mawala ang pamilya Zhong. Huwag po kayong mag-alala pa. Okay lang ang lahat sa pagkakataong ito. Bakit? Sabi po ng manghuhula, mawawala na si Zhao Wuqi sa loob ng 2 buwan. Ano? Pa, hindi mo naman siguro iniisip na nakahanap ka na ng malakas na kakampi, di ba? Sabi kasi ng manghuhula, Gu Mingyu, ang taong magiging laging swerte. Pero ang sinasabi ng manghuhula, hindi laging kapanipaniwala dahil lahat ng iyon ay mga pamahiin lang. Nasa sa iyo kung maniniwala ka o hindi. Maski si Zhao Wuqi ay naniwala, kaso wala siyang isang salita. Si Gu Mingyu din ay naniniwala. Sa tuwing magsisimula siya ng bagong proyekto, pinapahulaan niya muna ito, kaya naman lagi siyang nagtatagumpay. Medyo misteryoso nga iyan. Iyang si Mingyu, dati siyang walang silbi. Pero ngayon, isa na siyang pinakasikat na negosyante at mamumuhunan sa buong bansa. Pakiramdam ko rin ay hindi ito kapanipaniwala. Ngayon, ano ang gusto mong gawin ko? Samahan mo muna kaming manood ng isang magandang palabas. Bukas, may malaking mangyayari kay Ilog Jintaihe.
Ito ang balita sa oras na ito. Ngayon lang malapit sa Ilog Jintahe, ay may naganap na pagguho ng isang itinatayong gusali. Para sa karagdagang detalye, tignan ang ulat ng ating reporter mula sa pinangyarihan. Ilog Jintahe? Bakit pamilyar ang lugar na iyon? Tama, ito yung nasa nobela na. Ginamit ni Gu Mingyu para pabagsakin si Zhao Wuqi, ang kaniyang unang hakbang. Pero hindi ba 5 taon pa bago mangyari ito? Dahil ba sa pakikialam ko, napaaga ang pagbagsak ni Zhao Wuqi? Gusto mo na ba talagang isukat ang wedding gown? Asawa ko, baka pwedeng huwag na muna ituloy ang kasal. Hindi ba pangarap ng bawat babae ang magkaroon ng magarang kasal? Ayaw ba niya itong gawin? Ibig bang sabihin nito ay ayaw niyang malaman ng iba na asawa ko siya? Sige, Huwag ka sanang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi sa ganoon, wala itong kinalaman sa'yo. sige. Sandali lang. Kailangan mo ba ng tulong sa kurbata? Oo. Puso ba niya ang tumitibok? Anong nangyari? Maayos ang pulso mo. Bakit parang hindi tumitibok ang puso mo? Tumitibok ang puso ko. Kung hindi ito tutibok, wala na ako. Hindi ito kasing bilis ng tibok ng puso ko. Bakit pati sa ganitong bagay ay kailangang manalo ang mga lalaki? Dapat bang ipagmalaki ang mabilis na pagtibok? Hindi ako naniniwala. Ay, mabilis nga talaga ang tibok nito. Wala bang problema ang puso mo? Kailangan ba nating pumunta sa ospital? Wala namang nabanggit sa nobela na si Zhao Wuqi ay may sakit sa puso. Kung mawala siya, mawawala rin ba ako? Ayos lang ako. Haze, bakit parang nagagalit siya? Pero hindi na iyon mahalaga. Ang pinakamahalaga ngayon ay kung paano reresolbahin ang tungkol sa walang hiyang si Gu Mingyu. Hindi mo pinapatibok ang puso ng misis mo. Bago kami magkaroon ng kakaibang koneksyon, akala ko ay galing sa puso ang kanyang mga matatamis na salita dahil gusto niya rin ako. Pero nalaman ko ngayon na kaya niyang magsalita ng diretso ang tingin at hindi man lang kumakaba ang dibdib habang sinasabi ang mga iyon. Siguro tinanggap lang niya ako dahil sa tadhana at hindi dahil sa tunay na pagmamahal. Normal lang naman na may harang sa pagitan nyo. Hanggang ngayon kasi, magkaiba pa rin ang kwarto ninyo ng matulog. Gawain ba yan ng mag-asawa? Bilang lalaki, dapat ikaw na ang gumawa ng paraan. Kahit pa sabihing makapal ang mukha niya, babae pa rin siya, hindi ba? Paano mo siya mapipilit na banggitin ang ganyang mga bagay? Hindi ba? May sasabihin ako sa'yo. Magsalita ka muna. Huwag ka munang pumunta sa Ilog Jintahe. Bakit? Ang Ilog Jintahe ay ginagamit lang ni Gu Mingyu bilang isang pain para iligaw ka. Ang tunay niyang pakay ay para sunugin ang bodega sa labas ng lungsod. Napakalayo niyon. Gusto niya lang akong makita araw-araw. Nga pala, ano ang sasabihin mo kanina? Ito ay, Para ito sa sports, para sukatin ang bilis ng tibok ng puso. Ayaw mo bang makasama ako sa iisang kwarto? ayaw ko po. Sige, ganoon ba? Nako, binibiro lang kita. Sa gwapo mong asawa, matagal ko nang gustong makasama ka sa isang kwarto. Hindi man lang nagbago ang bilis ng tibok ng puso mo. Ibig sabihin, hindi mo talaga gustong makasama ako sa iisang kwarto. Paano naman mangyayari iyon? Mahal na mahal kita. Siya nga pala, hindi mo ba muna pupuntahan ng bodega sa labas ng lungsod? Iniiwas mo ba ang usapan? Hay naku, pumunta ka na po. At magsagawa ka ng inspeksyon. Nag-aalala kasi ako, baka magkaroon ng sunog. Napakaliit na bagay niyan. Hindi na kailangang ako pa ang mismo mag-inspeksyon. Sige na po, pumunta ka na. Sige na. Sige, pupunta na ako. Salamat husband, mahal na mahal kita. Mga walang silbi. Ang mag-utos na magpaapoy lang. Hindi nyo pa magawa. Ano pa ang silbi nyo sa akin? Ang Zhao Wuqi na iyan, parang alam niya kung ano ang binabalak nating gawin. Ano na ang susunod nating gagawin? Ang Zhao Wuqi na ito ay isang masamang tao. Sa dami ng mga ginawa niyang masama, hindi ba talaga siya nag-iwan ng anumang ebidensya? Hindi ako naniniwala. Oras na para kumilos si Papa.
Ay Aying, mas mataas ang narating, mas madaling pag-initan. Nabalitaan ko na maraming tao ang gustong bumira sa Presidente Zhao. Kailangan mong mag-ingat ngayon. Pare-pareho lang tayong mapanlinlang? At balak mo pa akong lokohin? Bakit mo pa ako ipinakasal noon sa pamilyang Zhao? Ay, wala ring nagawa si Papa noon. Ngayon kasi, may bago akong nakilalang paring Taoist. Sabi niya, kapag nakita mo raw lahat sa Presidente Zhao nitong mga nakaraang taon na impormasyon tungkol sa mga taong sinaktan niya, isa-isa raw niyang gagamitin ang kapangyarihan niya para patahimikin ang mga kaluluwang iyon. Hindi ito kasama sa kwento ng orihinal na nobela? At sa talino ni Gu Mingyu, hinding-hindi niya maiisip ang ganitong masamang pakana. Mukhang sina Zhong Xuan at ang matandang ito ang nasa likod nito. Talaga? Totoo. Sige po, ililista ko po iyan para sa inyo bukas. Mabuti, mabuti. Dahil gusto niyo itong gamitin para gawan ako ng issue, bibigyan ko kayo ng isang malaking sorpresa. Ano ba talaga ang ginagawa ng tatay mo? Tinutulungan ka ni Papa na mangolekta ng mga record ng ginawang krimen ni Zhao Wuki. Ang kinukolekta niya ay mga record tungkol sa akin. Paano nangyari yon? Ang mga nakasulat dito, lahat ng iyan ay ako ang gumawa. Pinalitan lang niya ang pangalan ko at ginawang pangalan ni Zhao Wuki. Kapag nag-imbestiga na ang nasa taas, pangalan ko ang lalabas. Gusto ba niyang ipahamak ako ng husto? Ginagawa iyon ni Papa para sa ikabubuti natin. Ang gusto mo lang ay gantihan ang kapatid mo, hindi ba? Wala ka talagang balak na kalabanin si Zhao Wuki, tama ba? Mingyu, ano ba ang pinagsasabi mo? Akala mo ba sa akin ay tanga? Nabalitaan ko na ang nangyari noong araw na iyon. Noong gabi ng birthday ng kapatid mo, hating gabi kang pumunta sa kwarto ni Zhao Wuki para makipagbalikan sa kanya. Paninirang puri yan. Hindi kailanman nangyari yan. Si Zhong Ying ba ang nagsabi niyan sa iyo, ang babaeng yan? Sabihin mo sa akin, mahal mo na si Zhao Wuki, di ba? Mingyu, ikaw lang ang mahal ko. Sumpain man ako ng langit. Ikaw yung babaeng itinadhana kay Zhao Wuki sa nakaraan, hindi ba? Pera ko lang pala ang gusto mo? Pero si Zhao Wuki ang mahal mo talaga. Handa ka pang mawala kasama siya, tama? Mingyu, pakasalan mo ako, pwede ba? Sige. Itutuloy natin ang kasal sa susunod na linggo. Sige. Zhong Ying, hindi pa ba sapat na kinuha mo ang aking Zhao Wuki? Pati ba naman ang relasyon namin ni Gu Mingyu ay sisirain mo pa? Gusto mo ba akong saktan? Sige, magaling. Zhong Ying, sino ba naman ang walang kahinaan? Auntie San, oras na para kumain. Mabait na bata. Gutom na ba ang Aying ko? Pakakainin na kayo ni Mama. Auntie San, ito ang sa iyo. Kunin mo na. Napakabait. Masyadong huli na ang pagpunta nyo rito. Malubha na ang impeksyon sa sugat. Baka mawala na ang kaniyang hintuturo. Masakit ba? Ihihipan ko lang. Mawawala rin ang sakit. Masakit ba? Hindi po. Ihihipan ko lang. Mawawala rin ang sakit. Noong 3 taong gulang pa lang ako ay wala na ang aking ina. Ganito pala ang pakiramdam na mahalin ng isang ina. Bakit kamukha mo ang aming si Aying? Hindi pa kumakain si Aying. Nagugutom ka ba, Aying? Ipagluluto ka ng pagkain ni Mama. Ma, kasalanan ko ang lahat. Huwag nang umiyak ang baby ko. Maging mabait ka lang. Nako, Aying, sa wakas, nakabalik ka na rin. Ngayong araw ay ang pagbalik sa bahay ng iyong ate at bayaw kaya dapat magsama-sama tayo bilang isang pamilya. Sino ang nagsabi na pamilya tayo? Naku, Aying, ano man ang nangyari noon, magkadugo pa rin tayo. Bakit mo ba nasasabi ang ganyang mga bagay?
Nagkaroon ng problema sa pag-iisip ang nanay ko. Maraming taon na ang nakakalipas. Walang sinuman sa bahay na ito ang hindi nakakaalam at hindi ko na inaasahan na ituring niyo pa siya bilang tao. Dahil ang lahat ng ito ay kasalanan niyo. Pero Jongshuan, yung apihin mo ang isang taong may kapansanan sa pag-iisip, nasisiyahan ka ba? Itinuring ko si Auntie Sun bilang isang nakatatanda. Bilang anak ay wala kang pakialam sa kanya. Pero nang iuuwi ko siya at nilalaro, ayaw mo pang magpasalamat? Saka siya naman ang hindi malinaw ang pag-iisip. Siya ang naglagay ng metal na chopstick sa kalan. Jongying, ano bang ginagawa mo? Bakit? Akala mo ba ay wala na ako? Sobra ka naman. Aying, isang pamilya tayo. Bakit mo ba ito ginagawa? Pa, ngayon nyo lang naisip na isang pamilya tayo? Noong itinapon nyo si mama sa ospital ng mga may sakit sa isip, bakit hindi nyo naisip na pamilya tayo? Pati na nung pinabayaan nyo ako at sa pilitan akong ipinakasal, bakit hindi nyo naisip na pamilya tayo? Hindi ba sabi ko wag na itong pag-usapan? Tsaka, ngayon naman ay kasama mo na si Presidente Zhao, hindi ba't maayos na ang buhay mo? Maayos nga ang buhay namin, pero hindi pa rin maiwasan ang mga taong paulit-ulit kaming sinusubukang hamakin. Sinong humahamak sa inyo? Ikaw na bata ka, bakit buong araw mo na lang bukang bibig na may gustong manakit sa'yo? Alam nyo ang totoo sa loob nyo. Sige, sabi mo sa akin, ano ba talagang ginagawa mo rito sa bahay natin? Sa tingin ko, hindi ka naman talaga bumalik dito para sumama sa amin sa salo-salo. Nagkaroon ng impeksyon ang sugat ni mama at kailangang alisin ang kanyang hintuturo, kaya kukunin ko rin ang isang daliri ni Jongshuan. Huwag mo nang pangarapin. Anong ebidensya mo na ako ang may gawa niyan? Jongying, binabalaan kita. Bago ka magwala, siguraduhin mo munang alam mo kung kaninong babae ba itong si Jongshuan. Ha? Kaninong babae? Lahat ng mga nandito ngayon, maliban sa'yo, ay nandoon nung gabing iyon. Ang mahal ng asawa mo ay hinding-hindi naging ikaw. Napakadami na ng panlolokong nangyayari sa likod mo. Ikaw. Ikaw. Bakit ka nandito? Umiiyak ka na at nagagalit pa. Mahirap itong hindi mapansin. Mukhang ang pagpapalaki sa pamilya ni Pamilya Jong ay may malaking problema. Zhao, Wookie, wala kang karapatang pagsalitaan kami ng ganyan. Manahimik ka. Ha ha ha, Presidente Zhao, pasensya na po sa nasaksihan ninyo. Siguradong parurusahan ko ang anak ko mamaya. Huwag nang mamaya. Gusto ko ngayon na. Zhao Wookie, ikaw. Anong ibig mong sabihin na ngayon na? Sabi ng ginang. Kukunin ang isang daliri niya bilang parusa. Bakit? Sa anong karapatan? Paulit-ulit mo na lang akong hinihiya. Ayoko na sa mundong ito. Xuan, anong ginagawa mo? Zhao Wookie. Para sa ganitong klase ng babae, sulit ba talaga iyan? Ano bang espesyal sa Jongying na iyan? Ilang 12 taon siyang naghabol at nagmakaawa sa akin. Ganyan lang siya kababang klase ng babae. Tingnan mo nga naman kung gaano mo siya kamahal ng sobra-sobra. Sino ang tao diyan? Zhao Wookie, humingi ka ng tawad. Ngayon na, bilisan mo. Mahal? Ayaw ko nang makipagsayangan ng oras sa kanila. Sige. Sugod. Anong silbi nyo? Tumayo na kayo diyan. Pasensya na po, nahuli ako. Tamang-tama ang dating mo. Ano ang pipiliin mo? Parusa o daliri? Pumili ka. Pa, hindi niyo po pwedeng gawin ito. Anak niyo po ako. Biyenan ko, kapag tinuloy nyo po ang ginagawa nyo, kakalanan na po namin kayo ng relasyon. Bakit mo ba kasi siya ginalit? Papa. May nararamdaman ka bang tibok ng puso para kay Gumingyu? Bakit mo naman biglang natanong yan? Mabuti, napakabuti. Sa nababanggit si Gumingyu ay bumibilis ang tibok ng puso mo. Mahal mo pa rin siya.
Mahal ko siya? Nagpapatawa ka ba? Para sa akin, siya ang pinaka-nakakadiring tao sa mundo, wala nang iba. Tingin ko ay hindi pa titigil si Gu Mingyu, kaya kailangan nating laging mag-ingat. Puntahan ko siya at tatapusin ko na ang lahat sa kanya? Huwag! Kahit gustong-gusto ko rin siyang pagbayarin, alam nating hindi natin iyon pwedeng gawin. Oo, hindi kita sinisisi. Dahil wala akong lakas ng loob na hanapin ka noon. Kaya mo nagustuhan ang basurang iyon nung bata ka pa. Ang kawalan mo ng kakayahang magmahal ngayon ay dahil sa akin. Anong nangyari sa'yo? Wala lang. Bakit parang lagi siyang kakaiba nitong mga nakaraang araw? Kapag nagpatuloy pa ito, ay parurusahan tayo ng mag-asawang iyan. Kung maghihiwalay lang sila ng puwersa, ay magiging madali silang talunin dahil magkakaroon sila ng mga kahinaan. Pero kung magkasama sila, hindi tayo magiging sapat na katapat para sa kanila. May paraan ka ba para hindi magustuhan ni Zhao Wuqi si Zhongying? Lalaki sila, natural lang na mahilig sila sa magaganda. Maaaring hindi niya ako gusto, pero hindi ibig sabihing hindi na siya magkakagusto sa ibang babae. Ang pagsiselos? Ang pinakamadaling paraan para magkaroon ng pagnanais ang isang babae na maangkin ka. Tungkol doon sa magandang reporter na ipinadala ni Zhong Xuan, hindi na natin kailangang palayasin pa siya. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil ipinadala siya ni Zhong Xuan para akitin ka, edi makipaglaro tayo sa kaniya para mainis si Mrs. Magiging epektibo ba iyan? Subukan natin para malaman natin. Sir Presidente Zhao, simulan na po natin ang interview. Wag dito. Masyadong malayo at tago ang lugar na ito. Tago po, Oh, liblib ang lugar. pumunta tayo sa sala. At doon tayo mag-interview. Pero may tao rito. Kung hindi po abala, aalis na lang ako. Ayos lang? Mas gusto ko pang may ibang tao. Nitong mga nakaraang taon ang Zhao Group ay maganda ang pag-unlad dahil na rin po ito kay Presidente Zhao at sa inyong kakayahan sa pagpapasya. Nais ko lang po itanong kay Presidente Zhao, sa lahat ng mga naging desisyon nyo, mayroon po ba kayong pinagsisisihan? Meron. Halimbawa po? Ang kasal? Pinagsisisihan ko ang pagpapakasal. Ayos lang po bang sabihin iyan sa harap ng asawa nyo? Nagsisisi ako na nagpakasal ako. Ha? Sinong tumatawag sa akin? Reporter Joe. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ako nagsisisi sa pagpapakasal ko? Medyo nagtataka rin ako. Sige nga, sabihin mo. Reporter Joe, may mga bagay na hindi magandang sabihin sa harap ng asawa. Lipat tayo ng pwesto. Ha? Presidente Zhao, saan tayo pwedeng mag-usap? Bumalik ka na. Mukhang masyadong mahalaga kay Presidente Zhao ang nararamdaman ng asawa niya. Tingnan mo ako. Mukha ba akong nag-aalala sa nararamdaman niya? Parang ganoon na nga. Oo nga pala, hindi pa ako nakikipag-video call kay mama ngayong araw. Aray. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ikaw ba? Maayos din ako. Bakit parang pareho silang nasasaktan? Mayroon silang koneksyon sa pakiramdam ng isa't isa. Noong una ay hindi rin ako sigurado. Pero sa tuwing nahihirapan si Zhongying, nahihirapan din si Zhao Wuqi. Ibig sabihin niyan, kapag tinapos natin si Zhongying, ay mawawala na rin si Zhao Wuqi. Dapat na nating tapusin ang nasimulan natin. Pa, dapat niyo po kaming tulungan sa bagay na ito. Sa pagitan naming mag-asawa at ng mag-asawang Zhongying, isa lang sa amin ang dapat manatili. Kung kami ang mananatili, isang maginhawang buhay ang naghihintay sa inyo sa inyong pagtanda. Ang nanay ni Zhongying, kamakailan sa pag-aalaga ni Zhongying ay unti-unti nang bumubuti. Kapag nagpatuloy pa ito, may tsansa siyang tuluyang gumaling. Pagdating ng oras, paano kung ituro niya ako sa pagpaparusa sa anak niya? Anong gagawin ko? Hindi maaari. Hindi ko hahayaang manatili si Zhongying at ang pamilya niya. Paano po pa? Nakapag-isip na ba kayo? Hemp,
Sige, suportado kita anak. Salamat po pa. Sabi ko na nga ba. Opo, naintindihan ko na. May leukemia ang papa ko. Bakit parang ang biglaan naman? Walang nabanggit sa nobela na magkakasakit si Zhong Qingxiang. Ang taong iyon ay halimbawa ng masamang tao na hindi agad nawawala. Gusto niya na mag-donate ako ng bone marrow. Kung gusto mo siyang tulungan, sige, mag-donate ka. Pero sa ngayon, ang katawan ko ay hindi na lang sa akin. Kapag napahamak ako, natatakot ako na baka madamay ka rin. Kahit na madamay pa ako. Handa ka pa rin bang tumulong? Kung ganoon, handa ka pa rin bang magbigay? Mas mahalaga ka kaysa sa kaniya. Wala pa rin nagbago. Ngunit kontento na ako dahil sa sinabi mo. Wala akong balak magbigay. Huwag mo akong alalahanin. Sa nakaraan ay nagkasala ako sa iyong ama. Kaya ngayon, hindi ko hahayaang dahil sa iyong ama ay magkaroon ka ng pagsisisi. Ang mga ama ay hindi magkakapareho. May mabuting ama si Yan Fei, pero si Zhong Ying ay wala. Kaya pala dahil sa hindi maayos na ama, ay pakiramdam mo mas mahalaga ako sa kaniya. Tiyes ka. Hindi ba't palabas lang ito para makita ni Zhong Ying? Bakit kailangang maging ganito kaseryoso na pumunta ka pa talaga para mag-alay ng bone marrow? Kung hindi ko ito gagawin, paano maniniwala agad si Zhong Ying? Huwag kang mag-alala. Babaguhin ko ang resulta ng lab at gagawing hindi tugma ang bone marrow. Kailangan niyang mapilitang magbigay ng kaniyang bone marrow. Lumabas na ang resulta, hindi tugma ang bone marrow. Lumalabas na ang resulta, hindi tugma ang bone marrow. Iminumungkahi ko na maghanap kayo ng kamag-anak na susubok sa screening. Ako ang kanyang kamag-anak. Hindi maaari. Ano? Noon, nang iwanan ako ng iyong tunay na ama, buntis na ako sa iyo. Kaya kailangan kong lapitan si Zhong Qingxiang habang buntis ang kanyang asawa para isipin niya na siya ang ama. Kaya hindi pala ako ang panganay na anak? Kaya pala ayaw sa akin ni Zhao Wuqi. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Hindi ba ginusto ko lang bigyan ka ng pamilya? Anak, siya iyon. Iniwan ako ni Zhong Qingxiang para makasama ang isang mayamang babae. At dahil doon ay iniwan niya ako. Kaya bakit hindi ko ipapalaki sa kanya ang aking anak? Huwag kang mag-alala ma. Tutulungan kitang protektahan ang pamilyang ito. Gawin ko man ang lahat. Ano? Aying, sa wakas, pumayag ka na ring makita ang iyong tatay. Tay, totoo po bang may sakit kayo sa dugo? Siyempre, totoo ito. Kung ganoon, dadalhin kita ngayon sa ospital sa ilalim ng Zhao Corporation para magpa-test. Ikaw, hindi mo ba pinagkakatiwalaan ng tatay mo? Gusto ko naman po kayong pagkatiwalaan, kaya lang, ay hindi po kayo mapagkakatiwalaan. Ito ba ang dapat na maging asal ng isang anak? May sakit ang tatay mo? Hindi mo man lang ako kinukumusta. Sasabihin mo pa agad na niloloko kita. Ako, bakit ko naman gagawin iyon sa ganitong bagay? Nagawa niyo na po akong lokohin dati. Huwag mo namang ibaling ang usapan. Nakalimutan niyo na po ba kung paano nawala ang kuya ko? How? Naaksidente siya sa sasakyan at pumanaw. Naranasan ko ang pait na mawalan ng anak. Bakit mo pa binabanggit iyan? Hinabol ang kuya ko ng mga tauhan niyo, kaya siya na aksidente at nawala. Nag-uimbento ka lang. Alam niyo ba kung bakit dati pa? Ay hindi ko ito sinasabi sa inyo? Dahil wala pa akong ebidensya noon. Anong ebidensya? Tinapos niyo ang lolo ko? At noong malaman ito ng kuya ko? Naisapubliko niya sana kayo? Ngunit, hinabol siya sa daan at ibinangga ng mga tao niyo. Mapagbintang ka. Nagsisinungaling ka? Walang hiyang to. Nasa cellphone ko na ang lahat ng ebidensya, kaya huwag mo na ring subukang tumanggi. Nalaman din ng nanay ko ang katotohanan, at dahil takot kang magsalita siya, kinulong mo siya sa mental hospital para mabaliw siya doon. Ipinakasal mo ako sa pamilyang Zhao para lang patahimikin din ako. Ikaw! Kalokohan ang mga sinasabi mo. Zhong Ying, bakit ganyan ka makipag-usap sa tatay mo? Zhong Xuan, sigurado ka ba na siya talaga ang tunay mong ama? Anong kalokohan niyang pinagsasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo itanong yan sa ikatlo mong asawa? Kamakailan ko lang din nalaman na hindi mo siya tunay na anak sa loob ng maraming taon. Nagpalaki ka ng anak ng ibang tao, napakagago mo. Ha. Shaolan, totoo ba ang sinasabi niya? Nagsisinungaling lang siya. Mahal ko, huwag kang maniwala sa kanya.
Kung nagsisinungaling man ako o hindi, bakit hindi kayo magpa-DNA test? Hindi ko gagawin yon. Si Xuan ang anak ko. Sigurado akong si Xuan ay anak ko. Zhong Qingxiang, tinapos mo ang buhay ng sarili mong biyenan at anak, pero ang anak na pinakamamahal mo ay wala namang kinalaman sa dugo mo. Samantalang ang mga anak na kadugo mo, lahat sila ay nawala dahil sa kasamaan mo. Ano, hindi ba't ikaw ang anak ko? Mas lalong hindi ako. Para sa isang taong makasarili na tulad mo, nararapat lang na mawalan ka ng lahat. Ha ha ha. Sabi ko na sa'yo hindi na dapat ako nagsayang ng oras na makipag-usap sa'yo. Kapag tinapos kita, kailangang mawala na rin si Zhao Wuqi. Kaya pala niloko niyo ako para pumunta rito? Hindi para sa pag-donate ng bone marrow, kundi para tapusin ako. Oo naman, bakit? May problema ba? Zhongying, huwag mo kaming sisihin kung naging malupit kami. Dahil kung hindi ka namin paparusahan, darating ang araw na kami naman ang uubusin mo. Nagkakamali ka sa iniisip mo. Para hindi magkagulo ang mundo, kailanman ay hindi ko binalak na saktan kayo. Ano bang pinagsasabi mo? Hay, pero hindi na yan mahalaga. Mula nang pumasok ka sa pintuan ng bahay na ito ngayong araw, wala ka ng takas. Kayo, hindi ba kayo natatakot na pagbayarin kayo ni Zhao Wuqi? Ang tungkol sa koneksyon niyo ni Zhao Wuqi, alam na naming lahat yan. Ano? Si Zhao Wuqi ay kasalukuyang nakakulong sa bahay dahil sa mga tauhan ko. Hindi siya makakalabas at hindi kanya maililigtas. Sa sandaling mawala ka, magsasabay-sabay kayong lahat na maglaho. Anong ginagawa mo rito? Bukod sa pag-ibig, walang sino man ang makukulong sa akin. Hindi. Bakit nangyayari ito? Hulaan mo kung bakit mo nalaman ang sikreto. Dahil kay Reporter Zhao. Siya ang nagsabi sa akin. Sinasabi mo bang sinadya mong malaman niya? Bakit pa? Tungkol ito sa buhay at kaparusahan, magiging ganoon ba ako kauto-uto para hayaan itong matuklasan ng iba ng ganoon kadali? Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanila? Ang manalo ang siyang tama. Kung gusto mo kaming tapusin, gawin mo na. Hindi ko kayo kailangang tapusin gamit ang sarili kong mga kamay. Parating na ang mga pulis. Bakit? Bakit parang wala na akong nagagawang tama? Noong naglabas ka ng patalim laban sa mga inosenteng tao, hindi ka na itinuturing na pangunahing bida sa mundong ito? Natural lang na mawala ang pagiging espesyal mo. Ang galing talaga ng asawa ko. Ganoon din ang asawa ko? Sabi ng lahat ay marami kang naparusahan, pero ang totoo, tinapos mo lang ang kasamaan ng mga taong talaga namang may ginawang masama. Sa tagal ng panahon na nabubuhay ako, wala akong pakialam sa sarili kong buhay o sa buhay ng mga masasamang tao. Sa bagay, sa mga kwento, pati ang mga tulad ni Guming Yu na masamang tao ay nagpapanggap na mabuti. Zhao Wuqi, bakit hindi ka pwedeng maging mabuting tao? Dahil hindi naman ako masamang tao, pwede bang mahalin mo na ako? Siyempre naman, matagal na akong nahuhulog sa iyo. Totoo ang nararamdaman ko. Bolera! Magtiwala ka sa akin, hindi kita niloloko. Mahal na mahal kita noon pa, sobra kitang mahal. Sus! Manalig ka sa akin? Maniwala ka sa akin? Sa ebidensya lang ako naniniwala. Anong ebidensya? Secret! Sige na, sabihin mo na sa akin. Sabihin mo na, please. Ikaw si Yan Fei. Ikaw ba si Yan Fei? Oo. Buhay ka pa. Mundo ito ng isang nobela. Iisa lang talaga tayong tao. Kung sino ang unang nabuhay sa ating dalawa, hindi ko na rin matandaan. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang magsimula ng isang sinaunang paglalakbay kasama si Zhao Wuqi? Anong ibig mong sabihin? Na si Zhongying at si Yan Fei ay iisa? At ako yon? Oo, walang sinuman sa atin ang kapalit lang. Sa katunayan, iisa lang talaga tayo. Handa ka na bang umalis? Kumapit ako ng husto kay Zhao Wuqi.
para lang maging madali ang buhay ko. Masyadong masakit ang buhay sa sinaunang mundo, kaya magpapahinga muna ako. Sige. Bakit mo ako tinutulak? Napakalakas ng pagyanig. Anong nangyayari? Wala lang ito.